Ah, Yan. Oh, ang Pagpalang Panginoon. araw. Ayan. Happy Lord's Day po sa inyo lahat. Dito tayo sa tahanan ni Sen Carmen. Hello po. Magandang yan. tanghali po. Ano po, once a week, every Sunday, dinadalaw po natin sila. Ang layunin upang dala ng salita ng Diyos. Alam niyo po, yung salita ng Diyos, talagang kailangan ng tao yan. Unless yung tao, bawa, hindi ko na kailangan yan. Ganun lang eh. meron ako nakainkwento ng ganyan. Sa hospital yun nangyari. Sabi ko, babaginan ko po kayo ng salita ng Diyos at meron tayong panalangin. So sabi sa akin, hindi ko na kailangan yan. Meron pala mga taong ganyan na nagbo-voluntary ko na inahayawan pala nila. Hindi nila alam, napakahalaga po yan salita ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Sa Bible po, meron nakasulat ng ganito. Pero bago tayo bante sa paghaharap sa salita ng Diyos, manalangin tayo. Tingin natin ang patnubay ng Diyos o pag siyang papatnubay at gagabay sa bawat isa sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ng isip at puso ng isang tao upang kami po'y makinabang ng lubos sa iyong salita. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ayon po sa libro ng Mangangaral, ganito po ang nakasulat. Sa chapter 12, verse 13. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Meron pala tayong tungkulin kaibigan sa Diyos. Ano daw yan? Matakot tayo sa Diyos. Bakit sabi ng Biblia, matakot tayo sa Diyos? Dito po sa Mateo, yung sabi ng Panginoong Yesus, ganun din eh. Matakot tayo sa Diyos. Pero meron kalagip na warning. Ito pong mga ngaral, matakot lang sa Diyos, sabi niya. Okay, basahin natin dito sa San Mateo chapter 10. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, ganito po ang mababasa. Dito sa Mateo chapter 10, verse 26. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Ibig sabihin, may kausap si Jesus na sinasabi niya huwag kayong matakot sa kanila. Mga tao po ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang makatatago na di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. 27. Sinasabi ko sa inyo sa dilim, uulitin ninyo sa liwanag, at ang ibubulong sa inyo ay pagsigawan sa lansangan. 28. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan. Tao po yung pumapatay ng katawan. Sabi niya, huwag tayong matakot sa tao na pumapatay ng katawan. Ngunit, hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Ang tao po, ang kaya niyang patayin, yung katawan lang, yung kaluluwa, hindi niya alam paano niya patayin. Sa halip, ang katakutan ninyo ang Diyos na may kakayahan pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. O, kita nyo, may babala. Dito sa mga ngaral, 12:13, o, tingnan natin. Sa kabila ng lahat ng ito,
Isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Yun lang. Pero dito sa sulat ni Jesus Christ, kaya tayo sinasabihan, huwag tayong matakot sa kapwa-tao natin na pumapatay ng kapwa. Kasi yung katawan lang ang mapapatay niya. Halimbawa, sinaksak ka, mamatay ka, yung katawan mo lang yung namatay. Pero yung kaluluwa mo, hindi niya napatay. Di ba ganon? Kaya sabi ni Jesus, ang katakutan ninyo ang Diyos. Ano daw po ang Diyos? May kapangyarihan, katawan at kaluluwa ng tao ay, anong sabi niya? Yung katawan natin at kaluluwa ay dadali niya sa impyerno. Yun ang dapat nating katakutan. Meron pa si Pablo sa chapter, basahin natin, no? Roma. Ang nakalagay dito sa 3. Ang sabi niya, 18, hindi sila marunong matakot sa Diyos. May mga tao po pala, hindi marunong matakot sa Diyos. Meron pa. Sa Lucas 18, yung Lucas 18. Dito naman po, ang tinutukoy na sabi rito, ito, 18. San Lucas. Ito. Tingnan natin ano nakalagay dito. Lucas. Yung hukom ito Ang sabi ng hukom, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Sabi ng likong hukom, hindi ako natatakot sa Diyos. Pero ang utos ng Diyos, matakot tayo sa Kanya. Isipin nyo, meron palang mga taong ganyan. Itong isa hukom pa. Kanya lang liko. Kurap siguro ito, kurap. Dapat po matakot tayo sa Diyos. Bakit? Kasi po may kapangyarihan ng Diyos na katawan at kaluluwa natin mga tao, pwedeng ilagay ng Diyos sa impyerno. Eh, sino ba naman ang gusto ng impyerno? Wala. Ayaw nila mapunta sa impyerno kasi po ang impyerno, apoy na hindi namamatay. Dito pag may sunog, mamamatay. Pag may sunog, mamamatay. Pero yung apoy sa impyerno, hindi po namamatay. Kaya tanungin ninyo yung mga tao, gusto ba nila ma-impyerno? Ang sagot ng tao, hindi. Pero bakit ayaw nila sumunod sa Diyos? Alam niyo po yung sinabi ni Apostol Pablo na kaya wala silang takot sa Diyos. Tignan niyo po yung ugali. Yung ugali ng tao na walang takot sa Diyos. Ganito po, basahin natin yung sinabi ni Pablo sa Roma chapter 3. Ito, simulan natin sa 10. Ayon sa nasusulat, walang matwid kahit isa. Yung palang walang takot sa Diyos, hindi nagiging matwid sa paningin ng Diyos.
11. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. 12. Ang lahat ay lumiis na landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. 13. Parang bukas na libingan ng kanilang mga lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlilinlang. Ang labi nila'y may kamandag ng aas. 14. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Puno ng pagmumura. Ano pa? 15. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. 16. Parang dinahan ng salot ang kanilang madahanan. 17. Hindi nila mandahan ng kapayapaan. 18. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Yan po ang katangian ng hindi natatakot sa Diyos. Yang binanggit ni Apostol Pablo. Kaya tayo po, bakit tayo kailangan matakot pala sa Diyos? So, balikan po natin yung mga ngaral. Meron kasi nakasulat dito. Mga ngaral 12. Basahin natin ngayon 14. Lahat ng gawin natin, tayong mga tao, lahat daw ng gawin natin, ayag man o lihim, mabuti o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. Gumawa kang mabuti, gumawa kang masama, para magsusulit sa Diyos. Kanya lang yung gumawa ng masama, doon siya ilalagay sa impyerno. Yung gumawa ng mabuti, yun ang dadali sa langit. Kasi dalawa lang naman ang patutunguhan ng tao, afterlife. Langit or impyerno. Kaya tatandaan niyo po yan. Lahat po tayo may pananagutan. Hindi po ba yung kanta? Anong sabi ng kanta? Wala sino ano may pastor? Sige nga, kanta mo. Hindi ko na alam. Sige nga, paano kumikanta ka? Wala. Sino man hindi ko na alam. Susunod. Hindi ko na alam. Walang sino man nabubuhay sa mundong ito. Lahat tayo may pananagutan, sabi niya. Bawat isa may pananagutan sa isa't isa. Oh. Lahat may pananagutan. Lalo na sa Diyos. Wala ka talaga basta na. Oh. Kaya dapat po matakot tayo sa Diyos. Alam niyo bakit sinabi ng Diyos matakot tayo sa Kanya? Kasi hindi po natin gagawin yung gusto niya kung wala tayong takot sa Diyos. Yung binasa ko sa sinabi ni Pablo, walang silang takot sa Diyos. Anong sabi niya? Yung salita, palamura. Bawal magmura eh. Bakit? Alam niyo po ang gumawa sa atin ng Diyos. Lahat ng tao, Diyos ang gumawa. Lahat na nakikita niyo dito sa lupa, Diyos po ang gumawa. Naturalmente, pag minura mo ang kapwa mo, minura mo ang Diyos. O, halimbawa, kanong dalawa. Minura ko siya, halimbawa. Sino gumawa sa amin dalawa? Diyos. Kaya kung minura ko siya, yung mura ko sa kanya, yan, pupunta sa Diyos. Parang minura mo rin po ang Diyos. Kaya, maliwanag po, lahat ng ginawa natin dito, wala tayong may tatago. O,
Ulitin natin ha. Lahat ng gawin natin ay yagman o lihim, mabuti man o masama ay pagsusulit natin sa Diyos. Meron po para tayong pagsusulitan ng ating ginawa. Kung sa tao kasi, minsan, merong lihim na talagang hindi po nalaman kung anong lihim yan. Pero sa Diyos, alam ng Diyos yan. Dito sa Hebreo, chapter 3, ganito nakasulat. Basahin ko ha. Sa 4:13. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Wala daw po makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magbibigay sulit ng ating mga dila, ng ating mga sarili. Sipin nyo. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Sino po ba yung nilalang? Tayo. Hindi tayo makapagtatago sa Diyos. Halimbawa, mamamatay tao ka, pwede mong pagtaguan ng batas. Pero pagdating sa Diyos, hindi ka pwede magtago, kaibigan. Kasi yung ginawa mo, nakalista. Oo, kala nyo ba? Nililista po sa libro yan. Meron tayong babasahin dito sa Revelation. Ito. Sa verse 20:11. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa, langit sa kanyang harapan at hindi nakita pang muli. 12. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila hatamak, binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang mga ginawa, batay sa nakasulat sa aklat. Kita nyo? Lahat ng ating gawin, kaibigan, habang nabubuhay tayo dito sa ibabaw ng lupa, tinatala po pala sa aklat sa langit. So, pag namatay ka at harap ka sa Diyos, bubuksan lang po yung record mo. Titignan yung record mo. Kasi nakalagay, gawang masama at gawang mabuti, ipagsusulit pareho sa Diyos. Ipagsusulit natin, kaibigan. Kaya kung minsan, akala nyo, ay perfect crime. May mga perfect crime kung tawagin. Hindi po nalutas. Hindi nalutas. Akala mo lang perfect crime yun. Pero ang totoo nun, kung dito sa ibabaw ng mundo, hindi ka, kagaya ni Bato, nagtatago si Bato, kahit mayroong warrant of arrest. Pero, kung matakasan mo man ang husgado rito, wala kang ligtas sa langit. Kasi bubuksan lang yung libro. Halimbawa, Juan de la Cruz, titignan lang yung libro. Ito ka pala, wala kang ginawa. Natandaan niyo po yan. Darating ang araw, kaibigan, magsusulit po tayo sa Panginoon Diyos. Ano man ang ating ginawa, ng ating katawan, ng tayo na bubuhay sa ibabaw ng mundo ito, masama man at mabuti, magsusulit tayo sa Kanya. Kaya sabi ng Biblia,
matakot po tayo sa Diyos. Kapag meron tayong takot, susunod talaga tayo. Parang anak lang at ang tatay. Hindi ba? Pag yung isang anak ay takot sa kanyang tatay, tingin lang ng tatay, natatakot na yung bata. Pito lang ng tatay, natatakot na yung bata. Di ba? Oh, ako marami akong nakita, meron akong kapitbahay no. Kahit anong ginagawa niya, pag tinawag siya ng tatay niya, tatayo at tatayo yan. Para puntahan yung kanyang tatay. Kaya lahat po tayo magsusunod. Wala tayong pwedeng ituro. Hindi tayo pwedeng magturo ng ating mga kapwa-tao. Dahil lahat tayo aharap sa hukuman ng Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong patuto sa amin na kami pong mga tao ay magsusunod pagdating ng araw sa lahat ng ginawa namin ng aming katawan habang kami po nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Okay, mag-picture muna tayo. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po, Barangay 102. Barangay 102, Sony, District 1, Tondo, Manila. God bless us all.